What's up guys? Ayun, nagbabalik tayo sa ating DDD, The Daily Time, and we are on our week 4, episode 4. 1 month na tayo, and happy anniversary mga tol. Mansari! Mansari, happy Mansari. Happy Mansari. Kaya meron kami mga pagkain. Celebration. Yun tol, so salamat sa lahat ng nagko-comment, sa lahat ng nag-subscribe. Maraming salamat, and dadating din yung time na mas lalaki pa yung pag-uusapan natin. Salamat sa support and may mga nag-comment. Yeah. Shoutout natin, tol. Unahan mo na, kuya. Unahan mo na. Ayan, shout out sa aking kaibigan, si Ate Karen. Wow, Ate Karen, sobrang solid nung comment mo. Pero yung comment na yon para bukas. Bukas natin pag-uusapan, Ate Karen. Ayan, so, by the way, kuya, si Ate Karen, from overseas yan, sa ibang bansa. Beyond, saan bansa yan? If I'm not mistaken, kuya, parang Qatar. Ayan, Qatar, grabe. So, nakaabot na ng Qatar ang ating Arabo. pag-uusapan. Wow, so ka-Arabo. So, pa-share na rin po. Karen, pag napanood mo ulit Ate, ito. thank you. Malaking Sobrang tulong. solid mo. Hindi ka namin makakalimutan pag nagkaroon kami ng silver button. Shoutout ka namin. Ayun, shoutout din pala ako na Ayun. sila Ate Jeremy Joy, tsaka sila Kuya Ali, tsaka yung pamilyang Dupali ko nga pala. Yan, salamat sa inyo sa pagsuporta sa simula una hanggang sa dulo. Ayun, salamat. Hanggang sa episode na to. Alam ko may nag-comment doon, sabi niya, vloggerist ka na ba? Yun ba yun? So, vloggerist na siya, tol. So, maraming salamat. And shoutout din sa ating kompleto daw niya, ang pinanood ang lahat ng episode. From episode 1 hanggang sa kasalukuyan, si Aldrin De Los Santos, a.k.a. Pot. So, shoutout sa'yo. Maraming salamat sa lahat ng suporta. At marami pa kay Asian Cutie ba yun? Nakalimutan ko. Shoutout sa iyo, tol. Oo, may nag-comment doon sa nakaraming video natin. Alam ko, nagko-content din siya sa Facebook. Shoutout. At meron pang isa na nag-comment na yun ang pag-uusapan natin. Yan. Sige kuya, basahin mo na. Basahin mo na to. Ayan. Mula ito kay Jevi Jene Pamuseno Barlis. Barlis. Detol, Levi, thank you sa pag-comment. Sabi niya kasi dito kuya, how to achieve or paano kapag hindi tayo pasok sa standards ng isang babae. Oo. Aray ko. Kumbaga, ang tawag dito, kuya, out of our league or Out of league. Okay, yeah, may out of ganun league. pala. Yeah. So, out of league pala yung parang tingin mo hindi ka pasok sa standards ng isang tao. May kantang ganyan, kuya. Ay, sige, sample. Sige, Sabi na- sample lang na. Go. Sabi parang, and I'm out of money, once again, ten. Okay, yes. Ayun, may kanta rin pala yan. Ayun. Ano So, ba ibig sabihin nun? Out of my league. ayun nga, parang elaborate natin siya na parang, halimbawa, ikaw, may gusto kang babae, bilang lalaki, may gusto kang babae, tapos yung babae niya, parang sobrang, ang tingin mo sa kanya, ang taas, sa sobrang taas niya, tingin mo, hindi mo siya kaya maabot. Ano? Oo. So, parang you're out of your league. Support! Oo, hindi may gano'n naman talaga. Even ako may mga babae akong tingin ko parang ganun, especially that. So yun ang tanong ni Levi. Paano nga ba kung yun yung nararanasan niya? Actually, naranasan ko na rin yun eh. Naranasan ko yan. Naranasan ko siya nung time na alam ko sa sarili ko na wala pa akong mapapatunayan. Ang liit. Eh, kaya tumataas ang tingin mo sa isang tao kasi mababa yung tingin mo sa'yo. Okay. May ganun siya. Pero pag alam mo yung worth mo, hindi. Ano lang yan, simpleng babae lang yan. Kung mo, ang ganda niya, ganito, ganyan. Diba? So, napagkukumpara natin, syempre, una yan, kung ano yung estado ng buhay. Diba? Pagka ganito ka, kunyari ikaw, siya, ang daming sasakyan, na-intimidate yung mga ganun eh. Yung babaeng mayaman, ganito, ganyan. Diba? Mga classmate mo. Nag-umpisa yan ng mga high school or elementary. Parang hindi mo maano
yung babae na gusto mo kasi top 1 siya eh. May ganun, di ba? Tapos ikaw yung tipo ng lalaki na ikaw yung Nasa nasa likod. Sa ropor. May Backyard ganun, di ba? boys. Oo. Yung naninira ng mga desk. Ganun yun eh. Naglalagay ng tinta sa Oo, tapos yung gusto mo, takwan lagi, nag-aaral mabuti, ang linis-linis, ikaw, pahid ka ng pahid. Ay, mga elementary days. Oo, may ganun dati. Actually, nung elementary, may ganun ako. Crush ko siya. Parang grade 3, grade 4, ganun. Maaga akong lumanti eh. Oo. Hindi, ang ganda niya kasi. Ang ganda niya, ganito, ganyan. Ang dami naliligaw sa kanya. Totoong nangyari to, ang dami naliligaw sa kanya. Tapos, lagi siyang top 1, lagi siyang nasa top. Ganyan yung dati nung mga elementary. Mas dami naliligaw sa kanya. Ako na-intimidate. Tapos, alam ng mga tropa ko eh. So, shoutout sa mga classmate ko na elementary. Alam nyo to at kilala nyo yung sasabihin ko. Ang pangalan nun, Rachel. Rachel. Alam nyo yan, minsan nagkakausap kami niya ni Rachel. Bilang tropa kids na. Ano siya, puppy love, first love ko nung elementary. Ganyan, tapos ako, sakto lang naman. Parang, hindi naman bugok. Level lang, pero siya ang taas niya. Parang pinanlalaban siya, ganito, ganyan, tapos ang ganda. Tapos na-intimidate ako. May times na may nanligaw sa kanya. Oo. Tapos na-threaten ako. And dahil sa tulong ng tropa ko, ginagawa ko, sige na, ganito, ganyan. Trinay ko. Binigyan ko ng sulat. Bata pa eh. Ganito, ganyan. Tapos, to cut the story short, nagustuhan niya din ako. Di ba? May times lang na tayo mismo yung may problema sa out of league na yan. Bakit di mo i-try? Baka may chance. Pero kailangan, kaya mo i-handle yung consequence. Kung hindi ka magustuhan, okay lang. Wala, tuloy mo. Mag-improve ka. I-self, bakit hindi kaya ako nagustuhan? Mag-self-reflect. Mag-self-reflect ka. Bakit di kaya ako nagustuhan? Baka nakita na bumal-bumal ka. Nakita na ang dumi ng kuko mo. Nakita na tingin siya sa kuko eh. No? Hindi, di ba? Tingin kasi yung mga babae sa ganyan. Di ba? So, yun. Nag-try ako. Yun, nag-usap kami. So, elementary, nagka-jowa na ako. Grade 5 ata yun. Siya yung first, jowa. And yun, naging okay naman kami. Kaya nga doon sa out of league. Pero may out of league din ako na dumating sa part na kasi elementary, wala kang pakialam eh. Basta in love eh. Pero itong may edad ka na, makikita mo na yung pinagkaiba ng mataas sa medyo nasa baba ka. So yun, may nakita ko na ang ganda nito. Parang hindi ako sa standard nito. May ganon, self-pity. Oo, ganyan. So, bilang lalaki, pag may ganon ka nararamdaman, i-improve mo sarili mo. Huwag mo hayaan na dahil nandun sa out of league na yun, parang feeling mo hindi ka pasok sa standard ng babae na yun. Hihinto ka i-improve yung sarili mo. Dapat nga mas lalo mo i-improve sarili mo. Work out, magpayaman ka, di ba? Lalo kang lahat ng aspeto, physical, emotional, spiritual, i-improve mo yung sarili mo. Yun. Dadating yung time na babae na ang malaki ang magkakaroon ng out of league sa'yo. Parang yan. So kuya, parang papasok lang pala yung salitang I am out of my league kapag ikaw mismo sa sarili mo, late na late ka sa sarili mo. Or wala kang, kumbaga, self-confidence. Okay. Feeling ko, ganun. Papasok yung out of my league ngayon. Hindi siya dahil ganito yung estado ng babae. Kung hindi dahil Sa estado mo. Sa estado mo yun. Okay. Oo. Ito yung state. Wala sa estado ng babae. Nasa estado mo. Pag nakikita mo mas mataas sa ibig sabihin, nandito ka pa. Hanggang ito yung standard niya, kailangan mo malagpasan. At for sure ako, pag nalagpasan mo yung standard na yun, meron pang mas mataas. So, hindi natatapos yung improvement. Pero at least, yung gusto mong standard nakuha mo. Kung hindi mo man siya nakuha mo yung standard na
mataas, di ba? So yun, lady boy, lover boy. Pero may mga senaryo rin kuya na ano, no? Na akala natin, ito yung gusto ng babae, ganito, ganyan. Parang tingin natin, ito yung, kasi dahil ito yung itsura niya, ito yung tingin natin sa kanya, ang tingin natin, ganito na rin yung standards niya. Na hindi na tayo dumating sa point Nagka-judge natin yung babae. oo, na hindi natin Sorry. tinry. Sorry. Di ba? Sorry, nagka-judge namin kayo. Oo. Kumbaga parang hindi na tayo nag-try na katulad nung nangyari sa'yo kuya, di ba? Oo. Sobrang ikaw yung hiya ka. Kung hindi ka pa pinush ng mga Oo. hindi mo malalaman na May chance may chance pala. Yan, tama yun. So, bakit di mo i-try? Huwag mo na natin i-judge yung babae. Kung medyo maarte siya, ganito yung kilos niya, hindi pa naman natin kilala. Gusto ko yung sinabi mo kuya kanina about dun sa sa yung napanood mo about dun sa poging lalaki. Tapos, yung about siya guys dun sa nagpa-pop ng balon, ano tawag ko ba yun? Yun, Gustuan, laruan. ayun, yun. Oo. Yun nga, na parang, sabi mo kanina, hindi ko siya napanood yung kinukwento mo na about dun sa lalaking guwapings. Tapos yung babae, pagdating pa lang ng lalaki, pinap niya na yung balon niya. Oo. Ano yung sabi mo dun na line ng lalaki? Parang hindi mo binigyan ng chance yung babae, hindi niya binigyan ng chance yung sarili oo. niya. Parang- Hindi yung lalaki ang hindi niya binigyan ng chance, Mm-mm. kundi yung sarili niya mismo. Oo, ganun din sa atin. Parang, kung meron man tayong babae na nagugustuhan, minsan hindi yung babae na nagugustuhan natin. Parang, hindi siya yung hindi nagbigay ng chance sa atin. Kundi tayo mismo sa sarili natin, hindi tayo nagbigay ng chance na ipakita kung ano tayo. Yun lang yun eh. Minsan, dapat maging totoo din tayo eh. Kung gusto mo yung isang tao, improve mo yung sarili mo. And pag ready ka na, go! Pag hindi swak, hindi sakto, improve natin yung sarili natin. Ganun, work. Kaya naman nasasabi to kasi based on my experience. Dami kong ganyan. So, sa mga kabataan, yun, ayos. And nakita ko, mas maraming nanonood na babae sa atin. Ang target namin. Sino kayo? Huwag kayo may love dito kaya eto meron na. Ay, joke lang. Kaya nachichismis eh. Tuloy ko. So, sige, ano pa? Si Ray, tingin ko ito, meron to eh. Ay, ano masasabi May ganun mo? ka na. Siguro sa akin, oo. Di ba sa church meron? Mataas masyado yung... Tolo ko yun ah. Hindi, para sa akin siguro syempre tulad ng sinabi niyo kuya, yung may pakita mo muna yung pasok ka sa standard ng isang babae. Bago mo bago mo tanongin sa sarili mo na pasok ba sa standard ng babae. Yung parang ikaw lang talaga mismo magkakaroon ng yung pagiging mababang tingin sa sarili mo kasi nandun yung tanong pasok ka ba sa standard ng isang babae? Kumbaga nasa sa'yo lang talaga. Pero yun nga, di ba, kapag hindi pasok yung standard ng babae sa'yo, kumbaga, nasa sa'yo lang talaga. Kapag kunyari, ganito, sa una hindi ka niyan maano kasi ito ka, mababa ka. Pero once na pasok ka na sa standard ng isang babae na mismo yung lalapit sa'yo, yung mga ganun. Tulad na sinabi mo kanina, kuya. Tama. Kapag sa una parang hindi ka kahanga-hanga. Pero kapag na-realize, kasi ma-realize din ng babae kapag alam niya, di ba kunyari babae, alam niya may gusto ka sa kanya. Pero dahil initsupwera ka lang, parang hindi ka kilala, hindi ka ganito ka, hindi ka pasok sa standard na meron siya. Once na napakita mo na-improve na yung sarili mo lahat, mapapataw yung sarili niya na dating ayoko, yung dating parang ang babala ng tingin niya dun sa tao, tumaas. Parang magkakaroon sa isip niya na nag-iba siya. Yung ganun. Doon napapasok yung curiosity ng isang babae kapag na-achieve mo na yung mga goal na dating inaayawan ka lang, pero nag-improve ka. nag-improve ka. Magtataka siya at mapapatanong sa sarili niya na, kaya pala niya. Totoo Yung yun. ganun. Tsaka win-win tayo doon sa mga lalaking ganun. Dahil kahit di mo siya makuha, nag-improve ka. Panalo ka na doon. And huwag mo i-improve yung sarili mo dahil sa kanya. Para sa iba. Improve mo dahil para sa iyo. Yun yung pinakamahalaga. Bakit ka nagpapa-improve? Hindi pa dahil sa iba, kundi para sa iyo. Diba? Ikaw, Tol.
Sinabi Tama. niya sa'yo yun? Ay, oh. Sinong artista yan? Hindi, high school ako noon. Campus crush siya. Ganon din, kuya, Sino yan? Pwede man sabihin. Malay mo. Hindi. okay. Tapos Yeah. crush, sige. High school ako noon. Tingin ko kasi maraming nakakilala sa kanya eh. Sige, ayun yan. Ipasikat eh. Sabihin ito. Hindi, Anong pangalan? Hindi siya. Andy. Ha? Andy, Angelica Andy. Dizon. Yan. Andy. Andy. Makita ka namin. Pero ano ba ako noon? Parang, yun, fourth year ako noon. Fourth year na. Fourth year ko siya nakilala. Kaklase ko siya. Tapos, actually, parang second year, third year, nakikita ko na siya. Tapos parang, ang astig niya talaga kasi kuya eh. Tapos, pagka may pageant, siya yung nilalaban. Then, dumating sa point na... Ayun, dumating sa point na parang, ayun nga, naging magkaibigan kami. Kasi kuya, sa school, di ba, uso yung mga jingle, ganyan. Tapos, ako yung taga-ano. So, siya yung laging nagiging leader, ganyan. So, tapos, alam mo yun, hindi na kaya ako na lang lumipas yung pagkagusto mo sa kanya. Kasi, ang daming pagtitignan mo, ang daming mga nagkakagusto sa kanya na, alam mo, mas guwapings, ganito, ganyan. Tapos, ayun kuya, nung time na parang matapos na yung school year namin, parang tinry ko lang naman na i-text siya ganyan. Nagka-text kami. Tapos, doon ko na, nalaman na may gusto or nagka-feelings din siya sa akin. Ganun. So, never, tapos nung sinabi niya yun, parang ako sa part ko na hindi ko kayang, parang pakiramdam ko pinagtitripan lang ako, ganun. Yun yung mali ko kasi parang sobrang late ng tingin ko sa sarili ko talaga noon. Pero Kasi- ikaw, di mo na try. Na Hindi mo na... tinry Oo. pag wala na ko eh. Wala na. Oo. At saka ang alam ko kasi nun, parang may mga nanliligaw din sa kanya. So parang hirap. Hindi ko siya, yung sinabi niyang yun, or yung nalaman ko na yun, kasi sa kanya mismo nanggaling ko yun, na parang, sorry guys. Ayun, parang, Naiyak siya, naiyak. hindi, I mean kasi, sinikreto ko to eh, walang nakakaalam na eh. Parang, Huwag ka naman na. Even- ayun, tapos parang, ang tanong ko kasi sa kanya nun, sino ba crush mo? Ganun. Tapos, ang una nun, siya nagtatanong sa akin, sabi niya sa akin, sino yung crush mo? Ayoko sabihin, kasi siya yung crush ko eh. Tapos, ang sabi ko sa kanya, ba't ako tinatanong mo, ikaw, sino ba crush mo? Ang sabi niya sa akin, yung taong ayaw sabihin kung sino, kung sino yung crush niya. Ayun, doon na parang doon na kami kaso hindi ko siya tinake na para maging opportunity para i-pursue. Takot ka pa din. Takot ako kasi parang pakiramdam ko, so umpisa lang to, ganyan. Kasi tinitingnan, pagka nung narinig ko yun kuya, alam mo mga pasok sa isip ko, in-evaluate ko yung sarili ko pag magkasama kami. Baka tawanan kami, gano'n. Kasi yun Ang nga, layo. oo, ang layo, ang dugyot ko. Yun nga ko yung sabi mo kanina na, ako yung tipo kasi ng lalaki na nasa likod lagi, tapos puro kakulitan, ka-emutan yung mga pinagagagawa sa buhay, gano'n. So, ayun, kinulang ako sa sa self-worth, gano'n. Hindi ko nakita yung value ng sarili ko. Kung kasi hindi ka naman din magugustuhan kasi hindi ka naman kagwapuhan. So, ibig sabihin, may nakita siya sa'yo na ikaw mismo sa sarili mo, hindi mo makita. Ganun. Everybody has a unique ability, gift, appearance. So, may mas magugustuhan at magugustuhan sa'yo ang isang babae. Di ba mga tol? So, titingnan muna natin yung oras. At mamamatay na yan. So, titingnan natin kung itutuloy natin. Peace out. Boom. So, what's up guys? Naputol tayo kanina. At tatapusin lang natin to ng isang napakagandang sasabihin ni Iota. Ayan guys, so yun na naman siya, no? So wrap up na rin natin. Guys, sana sa atin, wag natin
ibaba yung self-value natin or yung tingin natin sa sarili natin. Okay? Tumpak. Yun lang naman yung or yung pinaka-minimum namin sa napag-usapan na kahit gaano kataas yung tingin natin sa mga boys, no? Yung tingin natin sa mga kababaihan, no? Huwag natin tingnan yung sarili natin ng mababa. Kung tingin mo mababa, di work out yung sarili mo. Oo, yun. Yun lang yun. Napakahalaga nun. At ang pinaka-the best doon, kung paano mo titignan yung sarili mo. So, Lalaki tayo. ikaw yung unang magiging, ikaw naman yung pinaka magiging number one fan din ng sarili mo. Oo. So, yun lang guys. At by episode, ano na tayo kuya? Episode Part 4, part 1, yung part 2 guys, abangan nyo. Yung kinoment ni Ate Karen, solid. So, kita kits, part 2. Goodbye. Nice, nice.